Sending kulot ang pinaka-commander natin. Kwento mo ako, sabi mo, nakita ko sa Kuya Pabling ha. Sino? Si Pabling Porto, sabi ko. Granada case yun eh. Oo nga, kwento nga mo lolo ng Granada case. Oh, peace time noon eh, siyempre daming tao eh. Valentine's eh. Ewan ko kung ano pumasok sa dagita ko, dagita ng Granada. Pati empleyado na disgrasya. Buwang nun eh, si Sending eh. Pero okay naman siyang bilang commander nung panahon niya. Siyempre ako, nung araw, nung nag-away kami ni Baido. Even ba? Nag-away kami ni Baido sa jail. Gumawa palang kwento sa jail. Eh, ayaw siya paniwalaan ni Anding. Si Anding nasa jail nung araw. Kung ano yung problema niya ni Pabling, ha, huwag niyang dalhin dito, ha. Huwag niyang dalhin dito. Hanggang sa Monte, dinadala niya yung ano. Eh, nagalit na si Anding. Ginawa niya, tumakbo siya sa Sputnik. Pa-Sputnik yan eh. Una, BSL eh. O BCJ muna. BSL. Eh, hindi siya pumedi ron sa mga Bisaya. Ang kainan niya doon, parang gana, yung labangan ng baboy. Ang kainan niya. Eh, paniloloko namin sa niloloko na. Dinadaanan namin ganyan. Oh, sa bala, sikat ka. Pero dito, hindi ka susikat. Nakita mo ng kainan mo, labangan ng baboy. Kainan ng baboy, kaya tagalit kami. Ayaw kami papadaanin doon. Hindi ikaw nakabili nito. Wala nakabili na itong kalsada ng Muntinlupa. Pwede ba yung hindi mo kami papadaanin? Saan mo kami papadaanin? Galit na galit yun. Eh, dito, iba galing niya eh. Nandito siya. Nag-uutos lang siya. Kaya hindi siya sinunod. Sa Muntin, lalong hindi siya sisikat din. Hindi siya obra kay Anding. Eh, si Anding, wala pamatay si Anding, puro tire. Nangangamuhan siya. Yun ang totoo. Yung sinisiga, bawa, ito, siga to. Diyan siya nakasandal. Para makaroon siya ng problema. Isasandalan siya. Meron siya pamato. Hindi sa wala siya, hindi natin siya. Puro utos-utos lang. Ako walang yayon, sabi ko sa'yo eh. Walang yayon. Walang yan kasama yun. Nanay, babaong ko sa... Eh, matatagal namin kasama dito yan eh. Tiga dito yan eh. Asunto na, ikaw na lang. Ibang klase yun. Ako ganun eh. Namuntit ako. 24 tinira ko, wala akong pinahamak ng mga kakosa. Yung tinuro ko, kinabit ko, hindi. Kaya ako, malaya ako kahit saan ako mapunta sa mga kakosa ko. Iniestima ako ng mga kakosa ko kasi wala naman akong ginawang masama sa kanila. Wala akong ginawang masama, hindi pinakasamahan ko sila. Kaya sila panapunta dito, inaasikaso ko rin sila. Sa labas lang yung problema niya. Tama. Kasi hindi pwedeng na problema sa loob. Problema. Kung bawa ikaw nagdadala ka, may oras ka namin, bibigyan mo pa problema yung na hindi naman doon sa loob nangyari sa loob. Ngayon, wag mo ipasa doon sa mga kakosa natin. Kung ano problema nyo, nag-away kayo, ano ginawa sa'yo, wag mo ipasa. Diba? Kakosa, inano ko ni Anding, dapat ganun. Eh, kaso ang nangyayari, pa merong mga nag-aaway ng mga magkakakosa, binibigay nila. Kaya nagalit si tatay. Oo, kaya nagagalit si Anding. Ayaw ni Anding ng bala sa bala ang naglalaban. Ayaw ni Anding. Kahit ka Munti, ayaw. Matindi na yun. Si Lito Gayot? Oo, titinan mong gagawin. Solo ng Sige nga, kwento niya rin si Lolo Lito Gayot. Kasi na-interview namin siya, nagbalik loob siya sa Diyos. Yun ang kwento niya sa akin. Ayaw lang kinanta. Oo, nag-born again. Siyempre kami magbabarkada niya eh. Makababata kami sa ano. Baka may riot, magkakasama kami na. Kung ano magiging problema niya rin. Dumadayo kami sa mga eskwelahan, kasama ko lang. Yung mga siga-siga dyan, talagang binabanatan namin. Ang si Baracro, si Fred Peñas, ako walang yayon. Huwag mo na panglapin. Walang yayon, kahit buhay yun, walang yayon. Hindi ka pasisikatin nun. Oo, hindi ka papasikatin nun. Kaya hindi tumatagal ang mga buhay nila. Ginagawa nila sa mga bata ron, sinisira nila. Siyempre, pag bagong dating ka, siyempre wala kang alam, wala kang alam sa pangkat. Babarakuhin nila yun. Kaya mga bata, walang choice na umere, lalo't kakilala mo. Ganyan katalagtago. Walang ano yun. Ibang klase yun. Ang sasanggalang sa'yo doon, pagsasalbahin ka ng mga barako ron. Si Rudy Boy Puentos, talagang kalaban niyan lahat yun. Ayaw niya na sisirain mo yung bata.
Ngayon mo, pumasok nga dito yan. Nagloko, tapos pagdating dito gagawin ng babae. Ayaw niya nun. Kaya ayaw ng kalaban nilang lahat dun. Sabi ko nga sa'yo, red flag isa po yun eh. Ay sasabihin mo marami ka pinaya nung pinay. Ibang klase yun si Fuentes. Ang founder sa amin, si Taiwan. Numero 1 yun eh. Number 1 sa bahala. Oh, number 1. Kasi may sinasabi na ang nagpasimula daw ng bala sa Sampaloc, Divino Talastas. Tama. Tama si Talastas Tibing. Mga kaibigan ko yun. Hindi si Tibing, namamatay. Hindi naman, wala naman nakakaalam dito sa amin. Eh kung alam lang namin, di pinunta namin nun. Siyempre, ganyan ang mga bahala. Magkakaibigan. Pumunta dito sa amin yan, sila Lagalag, sila Eddie Fernandez. Oo nga. Diyan sila na pupunta nung araw eh. Kasi meron sila barkada dyan. Artista yun tayo, di ba? Oo, pero ibang klase. Mga nag-uutos lang yun eh. At sinabi nila na kinakailangan tapo mo sa basurahan. Sa talaga unang boss yun ng ano. Bakit? Sila makakasama nila Tibing eh. Tibing Talastas sa Sampaloc. Sumikat ang bahala at saka dumami ang bahala dahil sa kanila. Siyempre, itong lugar namin, solid bahala to. Siyempre, yung respeto namin sa kanila, hindi nawawala. Matatandaan na eh. Si Boying ang gumawa niyan. Boying ni Diyos. Kasi mananato yun. Pinakamagaling na mananato yun. Pinakamagaling na mananato. Pinakamagaling. Mananato yan. Puta na, kung gusto mo, kabalot mo yung tattoo yung kanon. Huwag kang ayaw eh. Kasi pa umayaw ka, dadagan ng manon. Ayaw niya nung napopost ko. Ayaw. Ang gaganda tattoo ni Boying. Ibang klase yun. Puta na. Hindi Sabi ka- nga sa'yo, Diyos nga ng munting lupa yun. Boy Kamatis o ano? Boy. Wala na, Diyos nga ng munting lupa yan. Patindihan. Lahat ng pangkat sa munti. Kakosa niya yan sa asunto. Sa patay. Pag bumaba ng plaza, tika sa lansang kalan sa karsada. Ganyan ang tirahan sa munti. Hindi yung sasaking ka, hindi. Hindi ba pwede yung sasaking na tatakbo, hindi. Ibang klase tirahan doon. Parang makina. Mga plancha. Mga binibilang ganyang kalalapad yun eh. Tapos yung milyon. Tapos kikil. Tapos sa gabi, mapapatutog yung radyo. Malakas. Kasi madidinig yun eh. May tigalagari. Wala yung chairman dyan sa kabila. Kasama ko rin sa manti yun eh. Pero bahala siya. Bahala rin. Alam. Kaya lang walang bahala-bahala. Teka. Okay, wala namang problema eh. Ang problema lang, siyempre pag gumawa ka ng kaliwa, kalaban mo siya. Bibinche. Kasi madalas din namin naririnig po yung pangalan niya. Ayun nga, pero mabait siya baby. Hindi talaga kaya ni baby. Pukin na, masinggan lang ang walang bari. Nung araw naman yan, nung araw yan. Oo, nung araw. Eh, siyempre, pag binangga mo yan, talagang ready to fight yan. Eh, ngayon, kung naging na siya, yung bagas ano, eh, yung chapel niya. Eh, dito okay lang ako, wala namang problema. Hindi naman ako pinakailaman ng chairman. Marami kong baril nung araw, kaya lang, nahuli nila ano, Sarkal, tsaka nila Jopring. Yun ang nakahuli sa akin yun dito. Sinakotay ko dito. Eh, kaya lang, paano ka lalaban ng karikotay? Ang haba ng dala. Pero kung pakaraniwan lang ang dala nila, hindi sila ubra. Pwede kami tumakbo, pwede kami magtago. Diba? Eh sila, Fernel, pinagpaparil ko dito. Mobile 94 pa. Hulihin ako sa sugala. Pinaputok ang umulak. Hindi makaandar yung mobile eh. Oh, mga kaibigan, huwag lang kayong papare sa nakikita nyo mga salbahe dito. Diyan sa lugar nyo. Walang mangyayari, makukulong lang kayo. Alam niyo naman ang buhay sa kulungan, mahigpit. Di ba, hindi katulad dito sa labas, malaya tayo. Kaya magbagong buhay na kayo, hindi ko kayo pinipilit. Masarap mabuhay sa labas, lahat kaibigan natin. Mga kaibigan, ako yung ini-interview ng mga kaibigan natin ngayon. Si Pabling, 45. Etong mga istorya ng tattoo ko, hindi ko alam kung na si Boying. Pero hanggang ngayon buhay pa sa katawan ko yung tattoo ko.